Kalat na sa NBA kung gaano kalaki ng improvement ni Kai Sotto playing for the Yokohama B Corsairs sa Japan B-League last season. Alam na ang lahat that Kai Sotto has the potential to follow the footsteps of Hakeem Olajuwon. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video at panoorin hanggang dulo dahil baka isa ang iyong comment sa aming babasahin. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. NBA knows that Kai Sotto has potential to be the next Hakeem Olajuwon in the modern NBA. Kai has improved a lot with the Yokohama B Corsairs in the Japan B-League because he played against strong and powerful big men, making the NBA scouts impressed by his great skill set being 7'3". Gagawa ng history si Kai as the first ever homegrown Pinoy to play in the NBA this year. Isang special delivery si Kai galing sa Pilipinas papuntang NBA. At siguradong magtatagumpay si Kai dahil sa pinakita niyang huge development sa kanyang laro, sa kanyang maturity, at higit sa lahat, sa kanyang lumalapad at bumibigat na katawan. But made no mistake about it. Bumibigat man si Kai, pero mas bumibilis naman siya, kaya wala na tayong nakikitang rason kung bakit hindi siya makapasok sa NBA. Kai might never surpass Hakeem Olajuwon, but he is far better than the other big men in the NBA. But we all know that Kai has potential to be the next Hakeem Olajuwon in the NBA. His skills are improving slowly, making him closer to Hakeem Olajuwon's skill. At bakit naman ito ating nasasabi? Well, kahit ang pinakamahirap na dream shake patented move ni Hakeem Olajuwon ay kuhang-kuha na ni Kai na kahit sa NBA ngayon ay bihira nating nakikita sa mga big men na gumagamit ng dream shake. Kaya kung ang usapan ay purely on basketball skills and talent, ay hands down, malaki ang similarity ni Kai Sotto at Hakeem Olajuwon. At eto na ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Monchin Grande 9743. No doubt, Kai will be NBA's one of the best big men he deserves definitely to be. Shoutout at Chural de Guzman 9873. Kai will make a better player. I believe that Kai will be in the NBA. Shout out at Erico Despojo. Pwedeng-pwede na yan si Idol Kai sa NBA. Sana makuha na siya. Kaya mo yan, Idol. Tiwala sa sarili. Go, go, Idol. God bless you. Shout out from New Zealand. Shout out at RBR Tang. Lakers will be a great team for Kai. Playing alongside LeBron and Anthony will be the ideal build-up for Kai's future. Shout out at Willie De Leon 5366. Choose what is the best offer for you. Take your time. At balitang NBA naman, Kristaps Porzingis muling nadali ng injury. Muli na namang nagtamo ng injury ang big man ng Boston Celtics na si Kristaps Porzingis ng left leg injury. Sa pagsisimula ng NBA Finals, dito palang muling nasilayan itong si Kristaps Porzingis na naglaro matapos nagmintes ng ilang laro sa playoffs. May average ito na 20.1 points, 7.2 rebounds, 1.9 blocks sa loob ng 57 games ng regular season. At hindi pa malinaw kung makakalaro ang nasabing big man sa Game 3 ng NBA Finals. Sa kasalukuyan, hawak ng Boston Celtics ang kalamangan sa serye ng NBA Finals laban sa Dallas Mavericks 2-0. At sabi naman ni Kyrie Irving na ang pagbabago sa Dallas Mavericks
ay nagsisimula sa kanya. Ang huling 12 games kung saan naglaro si Kyrie Irving laban sa Boston Celtics ay lahat nagtapos sa parehong resulta. Ang kanyang kupunan ay natalo. At ito ay isang streak na nais nang maitapos ni Kyrie Irving at ng Dallas Mavericks kapag sila ay magho-host sa Celtics sa Game 3 ng NBA Finals. Ang Boston Celtics ang nangunguna sa serye na 2-0. Sa unang dalawang laro ng finals na ito, sa Boston, 35% lamang ang tinamaan ni Kyrie Irving at may average siya na 14 points, 4 assists sa kanyang dating home arena, kung saan malinaw na ipinakita ng mga fans na hindi sila gaanong nagkakagusto sa kanya. Siya ay may 50% o mas mababa na porsyento sa bawat isa sa kanyang huling 10 laro laban sa Boston Celtics. I just can feel the stakes being raised up a little bit more. The pressure is natural, makes diamonds. We just have to continue to lean on each other, especially when it gets tough out there. We're going against a great team. Yan ang sabi ni Kyrie Irving. Dallas Mavericks is a 2.5-point favorite in Game 3, according ng BetMGM Sportsbook. At maliban na lamang kung magkaroon ng malaking pagbabago, at ito ay magtatakda ng isang bihirang pagkakataon ng Boston Celtics ay maging underdog ngayong season. Ngayong Webes ay ang 99 game of the year ng Boston Celtics at naging underdog lamang sila ng 3 times in their first 98 games. At ito ay sa laro ng Sacramento Kings on December 20, a 144-119 Boston Celtics win, at ng Milwaukee Bucks on January 11, a 135-102 Milwaukee Bucks win, at ng Milwaukee Bucks again on April 19, a 104-91 Milwaukee Bucks win again. At sinabi ng bituin ng Florida Panthers na si Matthew Tkachuk na siya ay sumusuporta sa Boston Celtics sa NBA Finals para sa isang obvious reason. Siya ay nag-aral sa paaralan ng St. Louis kasama si Jason Tatum. At si Tatum rin ay sumusuporta sa Panthers sa Stanley Cup Final. I actually watched him win last night, trying to learn and understand the rules in the game of hockey more and more. I got to watch the game last night. They won. Like I said, I'm extremely happy for him and his family. Hopefully, they win it all. Yan ang sabi ni Jason Tatum, referring to Florida's 4-1 win over Edmonton that gave the Panthers a 2-0 lead in the title series.